trabaho ng science and technology ay ihanda ang ating society para malabanan itong masasamang epekto ng kalikasan. Katulad ng peste, ng pandemic, ng baha, ng climate change. Dong Rasco, National Academy of Science and Technology, usapin ng golden rice, ng BT Talong at mga GMO ay isang laban. Hindi tayo dapat sumuko. Naniniwala kami na itong mga ganitong technology ay makakatulong sa ating mga magsasaka para mapuksa ang eggplant fruit and shoot borer at sa ating mga consumers sa mga pag-aaral na meron talagang mga pesticide residue na posibleng makain ng ating mga consumer. Ito naman golden rice, ang tinutumbok na problema ay yung vitamin A deficiency na laganap hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap na bansa. Naisip ng mga siyentipiko na ilagay ang vitamin A sa bigas sapagkat ito ang kinakain ng ating mga consumers araw-araw. Trabaho talaga ng mga siyentipiko. Matingnan natin kung ano ba talaga yung mga posibleng panggagalingan ng tinatawag na risk o yung potential harm. Kung ito ay tungkol sa kalusugan, pinag-aaralan ng ating mga siyentipiko ang tatlong bagay o tatlong katanungan. Ito ba ay nakakalason? Ito ba ay makaka-cause ng allergy? At pangatlo, ito ba ay makaka-cause ng cancer? Kung ang technology ito ay hindi makaka-cause nitong mga ganitong problema, ay doon lamang pinapayagan nilang ilabas. Hindi nila sinasabi na completely risk-free itong technology. Sinasabi nila na kung ikukumpara mo doon sa dating ginagamit ng ating mga magsasaka at mga consumers, ay mas mababa ang risk. Ngayon, sa GMO ay relative safety. Masasabi nila na ito ay mas safe kaysa doon sa ordinaryong produkto. Suportahan yung ating mga siyentipiko, yung mga siyentipiko sa PhilRice, sa UP Los Baños. Iwala tayo na ang science at teknolohiya ay may magandang maidudulot sa ating pang-araw-araw na buhay at kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa at kailangan mailabas itong BT Talong at golden rice.